Ito ang salita ng Diyos. Lahat ng sinasabi nito ay totoo. Babaguhin nito ang buhay ko. Handa ako. Bukas ang puso ko. Hindi na ako babalik sa dating ako. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Hallelujah. Maaari na po kayong makabalik sa inyong kinakaupuan. Sabi dito mga kapatid, sabay-sabay nating basahin. Let us read all together mula sa Mateo, Kapitulo 7, versikulo 28 hanggang 29. Pagkatapos ipangaral ni Jesus ang mga bagay na ito, namangha ang mga tao. Dahil nangaral siya ng may otoridad at hindi tulad ng kanilang mga tagapagturo ng kautusan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoong Jesus. Sabi dyan mga kapatid, pagkatapos daw mangaral ng ating Panginoong Jesus, ano ang naging reaksyon ng mga tao? Namangha. Patingin nga ako ng itsura ng namangha. Patingin nga, pakita mo nga sa katabi mo. Namangha ba yan o naanghangan? Parang medyo magulo mga kapatid. Pagkatapos daw magturo ng ating Panginoong Jesus, sasabihin niya, Amen. Pero ibig sabihin nun, kayo magre-react na kayo na namangha. Kaya nyo ba? O pagkasabi ng amen o kunyari, ako ang Panginoong Jesus. Ready? Sabay-sabay 3, 2, 1. Amen! Ayan ang mga mukha ng namangha. Alam nyo ba mga kapatid, mayroong isang translation, yung pinakamakalumang Tagalog na translation, ang nakasulat dun, nangatili ang mga tao. Alam nyo ba ibig sabihin nun? Nangatili? Ibig sabihin, nagtilian daw ang mga tao. Marunong ba kayong tumili? Marunong kayong tumili? Kunyari, ako ang Panginoong Jesus Pag-amen ako, kailangan mga tili kayo. Magtilihan kayo. Kaya nyo? Ready? 3, 2, 1. Amen! Ganyan mga kapatid. Palakpakan nyo nga ang mga kabataan. Magagaling kayong artista Pagkatapos mangaral ng ating Panginoong Jesus, namangha ang mga tao. Ibig sabihin, the genius of Jesus teaching, people were amazed. Everybody say, amazing! Okay. Sabi dyan mga kapatid, sinabi pa ni Jesus, narinig ninyo na sinabi noong una, huwag kayong papatay. Nadinig nyo ba yan? Masama pumatay? Alam nyo yan. Okay. Sabi daw yan, matagal ng turo yan. Dahil ang sino mang pumatay ay parurusahan. O di ba kaya nga merong mga nakukulong. Amen. Merong mga nabibitay. Amen. Ngunit, sinasabi ko sa inyo na ang may galit sa kaniyang kapatid ay parurusahan din. At ang humamak sa kaniyang kapatid at nagsabi sa kanya, wala kang silbi, ay dadalhin sa mataas na hukuman. Ibig sabihin, Supreme Court, mga kapatid. At ang sino mang magsabi ng, basta bad word yan, sa kaniyang kapatid ay mapupunta sa apoy ng impyerno. Nabasa nyo mga kapatid, hindi si Brother Daniel ang nagsabi niyan, Biblia mismo. Kaya yung mga nagsasabi nito, kailangan natin humingi ng tawad sa ating Panginoong Jesus. Amen. Sapagkat sinabi dyan, malinaw, pupunta daw saan? Sa apoy ng impyerno. Naunawaan ba natin, mga kapatid? So, hindi dapat tayo nagbabad words. Ganito, mga kapatid, ang old law, ang tinuturo nitong lumang batas, kapag ikaw ay pumatay, mapaparusahan ka. Amen. Pero ang tinuturo ng ating Panginoong Jesus, mayroong ka palang galit, mapaparusahan ka na. Nakuha ba natin, mga kapatid? Bakit, mga kapatid? Sabi diyan, beyond obedience, addressing the heart. Kasi, mga kapatid, mayroong pa nga pumapatay. Hindi ba? Panahon ng ating Panginoong Yesus. Sila ay napaparusahan marahil sila ay, ano ba yung mga paraan para maparusahan dati? Ano ba yung mga way para maparusahan dati? Binabato ng bato hanggang mamatay. Alam niyo ba yon? Yung tinatawag na stone to death. Yan. O ano pa? Paano ba namatay ang ating Panginoong Yesus? Ipinako sa krus. So yan ang mga paraan kung paano pinaparusahan noon. Ano pa? Nilalatigo hanggang mamatay. Nakuha niyo mga kapatid.
Lahat yan, mga kapatid, ay yung mga parusa na kukuha ng mga tao na pumatay. Sila ay papatayin din. Nakuha nyo, mga kapatid? Pero, kahit naman pinapatay na ang mga taong nakapatay ng ibang tao, hindi naman natapos yung pagpatay. Amen. Lagi pa rin merong pinapatay. Amen. Di ba katulad ngayon, mga kapatid, ang mga kulungan, punong-puno na. Pero, hindi naman natigil ang krimen. Amen. Meron pa rin magnanakaw. Amen. Meron pa rin pumapatay. Amen. Meron pa rin mandaraya. Meron pa rin manluloko. Amen. Kahit mayroong parusa. Bakit? Ano ba yung tinuturo ng ating Panginoong Yesus? The root cause. Everybody say root cause. O pag sinabing root cause, yung ugat, yung pinagmumulan. Ang pinagmumulan daw ng pagpatay ay yung galit. So kahit bigyan mo ng parusa ang tao na pumatay, hindi matatapos yan. Bakit? Mayroon pa ring galit. At hanggang mayroong galit, patuloy pa rin na patuloy ang mga masasamang bagay. Everybody say amen. Wala namang nabagsak lang yung plato, nabasag lang yung pinggan, pumatay na. Wala namang ganun. Pero papaano ba yung galit nag-grow, mga kapatid? Di ba nagsisimula yan parang isang lobo? Ganito daw kung papaano ang galit, mga kapatid. Mayroong nagawa sa atin na isang masamang bagay ang isang tao para mong binombahan ang lobo. Isang bomba, habang lalong sumasama ang iyong loob. Sige, Ate Precious, bombahin mo. Habang sumasama ang iyong loob, lumilipas ang araw, hindi mo pinapatawad, meron na namang magagawang masama sa iyo. Tuloy-tuloy. Hanggang ang lobo na yan ay lalaki ng lalaki. Sige. Nakalipas na ang isang linggo, hindi mo pa pinatawad. Ano pa? Nakalipas na ang 3 araw, hindi mo pa pinatawad. 2 linggo, hindi mo pa pinatawad. Gaano pa katagal bago mo patawarin, Sister Precious? 1 buwan, hindi mo pa pinatawad. Pero tuloy-tuloy, mga kapatid, pinapalaki. Lumipas ang 2 buwan, Sister Precious. Nakita mo na naman. May ginawa na naman. Tuloy-tuloy. Binobombahan ang galit, mga kapatid. Tuloy-tuloy. Paano yan pag 3 buwan na, galit ka pa rin? Paano pag may nagkwento sa'yo, sinabi sa'yo, alam mo ba, sabi sa'yo ni ganito ka raw, ganyan ka. Diba? Lahat ng emosyon mo, pinasok mo na doon sa iyong galit. Paano pa? 4 na buwan, galit ka pa rin. 4 na buwan, galit ka pa rin. 6 na buwan, sabi sa'yo nung kaibigan mo, naku, pag nakita ka daw ni ganito, lagot ka, gaganituhin ka. Ilan na? Ilan na? Ilang buwan na? Nakailang buwan na tayo? 6 na buwan. Kalahating taon na. Tignan mo, paano yan, mga kapatid? Habang tumatagal, palaki ng palaki ang ating lobo. Ang ganda. Pero palapit tayo ng palapit doon sa pagkakataon na baka tayo ay bigla na lang mabigla at biglang pumutok ang lobo. Ganyan, mga kapatid, ang galit. Naintindihan niyo ba, mga kapatid, kung ano ang nagagawa ng galit sa ating buhay? Ganyan ata nung pagka-amen ni Jesus, ganyan yung reaction. Hindi yung kanina. Kasi yung kanina acting na acting kayo Yan, totoo. Ganito ang galit. Amen. Wala namang, may nagawa lang na isang masamang bagay sa iyong isang tao, pinatay mo na agad. Amen. Wala namang ganon, mga kapatid. Pero habang tumatagal, habang ating inaalagaan ang galit na yan, palaki ng palaki ang ating sama ng loob. At isang araw, magugulat na lamang tayo, ang lobo na ating inalagaan at pinaganda ay bigla na lang puputok. Padinig nga ulit ako ng putok reaction nyo. 1, 2, 3, go! Parang nasa roller coaster lang tayo, mga kapatid. Hindi naman tayo pinagbawalan magalit. Everybody say amen. Actually, sabi sa Ephesians 4:26, mayroong tamang pagkagalit. Kung ikaw ay magulang, hindi sumunod sa iyong anak, dapat lang magalit ka.
Amen. Kapag ikaw ay nakakita ng masamang bagay ginawa sa iyong kapwa, dapat lamang magalit ka. Ano ang tawag doon? Righteous indignation. Ano sabi sa Ephesians 4:26? Sabay-sabay po nating basahin. Be ye angry. Pause. Pwede magalit. Amen? But sin not. Sabihin mo nga sa iyong katabi, sin not. Oh, hindi sinat na lagnat. Okay? Oh, gawin natin malinaw. Sabihin mo, don't sin. Yun. So, ibig sabihin mga kapatid, pwede tayong magalit pero bawal tayong magkasala. Everybody say amen. O, nagalit ka, nanampal ka. Tama ba yun? Kasalanan mga kapatid. Nagalit ka, gumanti ka. Tama ba yun? Hindi mga kapatid, hindi yan ang turo ng ating Panginoong Yesus. Sabi pa ng ating Panginoong Yesus, kung ikaw man ay magalit, sabi dyan, let not the sun go down upon your wrath. Ano ibig sabihin? Huwag mo daw hayaan lumubog ang araw na ikaw ay galit pa. Everybody say amen. So hanggang anong oras lang kayo pwede magalit? Hanggang 6:00 lang. Amen. Kasi bago lumubog ang araw. Mag-alarm kayo sa cellphone nyo. Lagay nyo doon, forgive 6 p.m. Amen. Kung ano man ang galit ninyo buong araw, kailangan pag nag-alarm yan, Lord, pinapatawad ko na siya. Kapatid, pinapatawad na kita. Anak, pinapatawad na kita. Kuya, pinapatawad na kita. Ate, pinapatawad na kita. Everybody say amen. Amen. Sino dito ang merong panggalit sa puso? Yung totoo. Kailangan mamaya bago mag-6:00, tanggalin na ninyo yan. Everybody say amen. Kasi sabi sa Biblia, let not the sun go down upon your wrath. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoong Yesus. Napakabuti ng ating dakilang Diyos. Sabi dyan, narinig nyo na sinabi noong una, huwag kang mangangalunya. Nasa 10 Commandments, di ba, yung kanina, thou shall not murder. Sabi, di ba? Pangalo, ito, ano to? Thou shall not commit adultery. Amen. Huwag ka daw mangangalunya. Alam niyo, ibig sabihin ng ngalunya, meron ka ng asawa, nag-girlfriend ka pa o nag-boyfriend ka pa ng iba. Ayan. So, yun yung nangangalunya. Yung nangangalunya, alam niyo kung anong ginagawa doon? Binabato hanggang mamatay. Binabato ng bato hanggang mamatay. Yan ang ginagawa nila. Stone to death. Kapag ikaw ay nangalunya. So, sabi ng ating Panginoong Yesus, dati na yang turo, huwag kang mangangalunya. Ngunit, ano daw yung sinasabi niya? Sinasabi ko sa inyo, ang tumingin sa isang babae, kung ikaw ay lalaki, tumingin ka sa isang babae, may pagnanasa na masama, ay nagkasala ka na ng pangangalunya. Bakit mga kapatid? Katulad nung kanina, anger is the root cause of murder. Ngayon naman mga kapatid, lust is the root cause of adultery. Ibig sabihin mga kapatid, the reason bakit ang mga tao nangangalunya ay dahil sa pagnanasa. Nakuha natin mga kapatid. So ganito, nangabit, nahuli, pinarusahan. Pero kung hindi matatanggal yung lust, mangangabit lang ulit ng iba. Amen? Mangangabit pa ulit ng iba. Amen? Hanggang hindi nahuhuli. Amen? Hindi lamang yung lust ang isang uri ng masamang pag-iisip. Maraming uri ng masamang pag-iisip. Maglalaro tayo ng isang laro mga kapatid. Ha? Ang laro na ito, ang pangalan, Silent Game. Kaya nyo ba yan? Oh, everybody, sit up straight. Upo kayo ng tuwid. Sit up straight. Oh, ready. Silent game, ha? Ready. Silent game. Sabihin nyo sa inyong katabi, shh. Sabihin mo sa nasa kanan, shh. Oh, magbibilang tayo, ha? 1 to 3. Okay? Group number 1, dito kayo. Group number 2, dito. Group number 3, doon. Okay? 1, 2, 3. Malinaw ba mga kapatid? Point your right arm to the ceiling. Pagbilang ko ng 3, ituturo nyo ito sa pinakamagaling umarte sa grupo nyo. 1, 2, 3. Sino yan? O sige, 2 ang kailangan ko eh. So ito na, o yan na. Tapos dito kayong 2 na. Okay, dito, sino? Nanay, isa pa, 2 dapat. Ayan, si Reza. Okay, sige. O, upo muna kayo mga kapatid. Kilala na natin kung sino ang mga artista. Ha? Everybody, silent game. Shh. Shh.
Tawagin natin yung group number 1. O, lapit po dito yung mga artista. Kailangan mahulaan nila kung ano yung inyong ina-acting. Okay? Eksena po to So ang huhulaan nyo, ano ang kanilang ginagawa. Amen? So para tong charades, pero hindi salita yung inyong huhulaan. Kung hindi scene or action or activity. Okay? Lights, camera, action! Ito yung group. Yan yung grupo ninyo, mga kapatid. Baka hindi kayo makita. Oh. Sige, sige. Ano daw? Sabi? Nanonood? Anong pinapanood? Movie? Movie? Nanonood ba kayo ng movie? Hindi. Oh, sige. Oh, iba pa. Ano kayong ginagawa? Sister Sabrina. Oh, baka may gusto manghula dito. Oh, sige. Ano? Nagpipicture. Nagpipicture? Ano naman eh? Nagbabasa? Nagbabasa? Nanonood ng Bible. Nanonood daw ng bold. Naku, yan. Ano? Nanonood ng Bible? Pinapanood ba yun? Di ba binabasa yun? Oh, kayo, ano ang tingin nyo? Nanonood po ng TikTok. Nanonood ng TikTok? O ano pa? Nanonood po ng Facebook. Nanonood ng Facebook sa cellphone. O, di ba? Di ba ang dami na nating naisip? O, meron pa nga medyo malala, nanonood daw ng bold. Ano bang ginagawa nyo, Sister Paula? Anong ginagawa nyo sa cellphone? Temo, hindi na rin nila alam. Ano yun? Anong ginagawa nyo sa cellphone? Sister Emerald, anong ginagawa nyo sa cellphone? May tinitignan. Anong tinitignan nyo? Ano ulit? Kung saan kami pupunta. Naghahanap sila kung saan sila pupunta. Naghahanap sila ng direction. Palakpakan nga natin mga kapatid. Group number 1, palakpakan nyo naman. O, di ba? Ang hirap hulaan. So mga kapatid, di ba? Ang dami nating nagiging suspetsya sa pamamagitan lamang ng ating pagtingin. Pero, hindi pala yun ang kanilang totoong ginagawa. Palakpakan nyo nga minsan pa ang group number 1. So ito mga kapatid, ay isang halimbawa ng masamang pag-iisip. Amen. 'Di ba? Sabi nila, naku, nagti-TikTok lang 'yan. Yung pala yung tao naliligaw na, hindi na alam kung saan pupunta, mga kapatid. Oh, palakpakan nyo nga minsan pa. Next, group number 2. Dito tayo. Okay, so bibigay ko na yung scene nyo, ha? Galingan nyo manghula. Lights, camera, action! Naku, group number 2. Ano, sagot nyo? Nakikipag-usap. Kukwentuhan. Nagkikwentuhan. Sabi nila, nagchichismisan. No? Medyo matindi yun. No? Sino kayang pinagchichismisan? Sister Precious. Sino kaya? Ay, si Sabrina. Nako. Kayo, ano tingin nyo? Anong palagay mo, Sister Reza? Bubulungan. Nagbubulungan. Pinagbubulungan daw nila si Sister Sabrina. Oh, pero ano ba talaga yung ina-acting nyo? Parang yung sa birthday niya po, ano yung paplano namin? Nagpaplano pala sila ng surprise. Kaya pala sila nagbubulungan, mga kapatid. Palakpakan nyo naman si Sister Pauline at si Sister Precious. Tignan nyo, sasamahan nyo mag-isip. Sabi nyo, nagchichismisan. Yung pala nagpaplano ng surprise birthday. Okay, last group. Group number 3. Lights, camera, action! Naku, ano yan? Group number 3. Oh, ano yan? Parang hinuhusgahan nyo, parang nanguhusga yung isa na, ano ba? parang may kagalit sila sa... Magkagalit daw. Nagkasalubong ang magkaaway. Oh, yan ang kanyang hula. Oh, ano? Nagkatinginan. Nagtinginan. O ano kaya? Suplada. Nagkasupladahan. Naku. Palakpakan natin mga kapatid. Actually, yan yung iniisip nyo. Pero ang totoo niyan, nagkasalubungan sila. Yung isa malabo ang mata. Kaya gumano, no? Tinitignan niya kung sino nga ba yun? Kakilala ko nga ba yun? Pero hindi naman siya totoong nagagalit. So mga kapatid, ano ba yung lesson ng silent game? Everybody, silent game. Ano ba yung lesson ng silent game, mga kapatid?
Minsan, pag may nakita tayo, ang una agad natin naiisip ay yung masama. Naku, pinagchichismisan ako. Pinagpaplano lang pala ang birthday ko. Wow! Di ba? Napakaganda pala ng kanilang ginagawa. O, hindi ako pinansin nun kakilala ko yun Yung pala malabo lang ang mata. Mga kapatid. So ito yung kailangan nating matutunan. Kung papaanong kapag may nangyari sa atin na hindi maganda, ay wag natin pag-isipan ng masama. Everybody say amen. O, tuloy-tuloy tayo mga kapatid. Ang turo daw ng ating Panginoong Yesus ay henyo. Everybody say henyo. Sapagkat it's breaking the unending cycle. Nakikita niyo yung kamay mga kapatid? May chain. O sige, balik muna kayo sa inyong mga upuan para makita natin yung bersikulo at medyo maliit po siya. Okay mga kapatid. Nakikita niyo mga kapatid yung kamay? Ano yung hawak-hawak? Kadena. Kaya ba naputulin ng kamay ang kadena? Hindi basta-basta yan mga kapatid. Pero sabi ng ating Panginoong Yesus, ito dapat ang mga reaksyon mo kung gusto mong maputol ang kadena. Basahin nga ng lahat ng mga brothers, itong una sa kaliwa, Mateo 5:38. Sabi dyan, narinig ninyo na sinabi noong una, mata sa mata, ngipin sa ngipin. Ibig sabihin, pag merong ginawa sa iyong masama, kung ano yung ginawa sa iyo, yun din ang gagawin mo. Yun daw ang turo noong una. Alam niyo yun sa English? Eye for an eye, tooth for a tooth. Ngunit, sabi ng ating Panginoong Yesus, 38 ito, di ba? Sa 39, sabi niya, sisters, basahin niyo nga, ngunit sinasabi ko sa inyo na huwag ninyong gantihan ng masama ang gumagawa sa inyo ng masama. Kung sampalin ka sa kanang pisngi, iharap mo pa ang kaliwa. Palakpakan natin ang ating Panginoong Yesus. Bakit mga kapatid? Bakit yan ang sinabi ng ating Panginoong Yesus? Kasi kung susundin natin yung mata sa mata, ngipin sa ngipin, o di, kinuha ang mata mo, sinuntok ang mata mo, susundukin mo rin sa mata. O dahil sinuntok mo siya ngayon sa mata, meron na naman siyang dahilan para suntukin ka na naman. At dahil sinuntok ka na naman, meron na namang dahilan para sumuntok ka na naman. At dahil sinuntok ka na naman, nanuntok ka na naman, magkasuntok ka na kayo, wala nang katapusan yan. Amen, mga kapatid. Sabi ng ating Panginoong Yesus, sinasabi ko sa inyo, huwag mong gantihan ng masama. Kung sampalin ka sa kanang pisngi, ang aabangan yan, syempre, sasampalin mo rin, ano? Defensive na yan. Iba nga gaganon na yan di ba? Pero ang gawin mo daw, iharap mo pa ang kaliwang pisngi. Bakit magugulat yung tao, mga kapatid? Bagamat tayo ay masasaktan, ito lamang ang tanging paraan para maputol na ang walang katapusang gantihan. Everybody say amen. Sinaktan ka ng anak mo, saktan mo rin. Nagsalita ng masama sa iyong anak, nagsalita ka rin ng masama sa iyong anak. So yung iyong anak mo nasaktan din, magsasalita din ulit ng masama sa iyo. Ngayon, masasaktan ka na naman. Magsasalita ka na naman ng masakit sa iyong anak. O, madidinig pa ng apo mo. Pati yung apo mo makikisali, magsasalita na rin ng masama sa iyo. Relate na relate ka. Ilan na ba apo mo? Relate na relate. Gumaganong pa siya. O, di ba? Nauunawaan ba natin? O, next po dito tayo. Brothers, basahin natin. 43. Narinig ninyo na sinabi noong una, mahalin mo ang iyong kaibigan at kapuutan mo ang iyong kaaway. Yan daw ang turo noong una. Ang mahal mo, kaibigan mo. Ang kaaway mo, kapuutan mo. Magalit ka. Amen. Ngunit sabi ng ating Panginoong Yesus, from 43 to 44, sisters, basahin nga natin, ngunit sinasabi ko sa inyo na mahalin ninyo ang inyong mga kaaway at ipanalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Kapag naalala nyo yung masamang ginawa, masamang sinabi, pagsisinungaling anumang akusasyon, the first thing to do, mag-pray. Amen?
ipag-pray mo na yan tao na yan. Mahal na Panginoon, pagpalain mo nga siya para makalimutan na niya ako. Amen? Ganyan ang panalangin, hindi, mahal na Panginoon, patayin mo na nga. Di ganun din yun, mga kapatid, ano? Hindi genie ang ating Panginoong Jesus. Ipagpe-pray natin sa kanila ay mabuti pa rin. Everybody say amen. Nakapaglaro na ba kayo ng boomerang? Pero alam nyo kung paano gumagana yung boomerang. Hahagis mo, di ba? Pag hinagis mo, ano nangyayari? Bumabalik sa'yo. So kapag ang inihagis mo masama, ano ang babalik sa'yo? Ngayon, pag bumalik sa'yo yun, at masama pa rin ang hinagis mo, ang babalik sa'yo, masama pa rin. Pero kapag bumalik sa'yo, at mabuti na ang hinagis mo, ang babalik sa'yo ay mabuti na. Make your words sweet. Gawin mo daw matamis ang iyong mga salita. Make your words sweet. May dahilan, mga kapatid. Because one day, so everybody say one day, you will eat it. Kakainin mo daw yan. Di ba mga kapatid, may kasabihan tayo sa Tagalog? O, di ba kinain niya yung sinabi niya? Di ba meron tayong ganyan? Di ba siya mismo nagsabi niyan, pero kinain niya yung sinabi niya. Pero kung matamis ang iyong sinasabi, kainin mo man yan, ang sarap. Amen? Kung may mga lalabas na salita sa ating bibig, gawin natin itong matamis. Para pagdating ng panahon na kailangan na natin lunukin at kainin ang sarili natin sinabi, at least mag-e-enjoy tayo. Amen? Paano kung mapait ang iyong mga sinabi? Pagdating ng panahon, anong lulunukin mo? Mapait. Everybody say amen. Parang boomerang, nagbato ka ng mabuti, ang babalik sa iyo ay mabuti. Last two principles about Jesus' teaching. Nandyan pa ba kayo? Redefining blessedness. Ano daw ba yung tunay na kahulugan ng isang taong pinagpala? Sabi dyan mga kapatid, sabay-sabay nating basahin, Matthew 5 verse 3, Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Alam niyo mga kapatid, lahat ng mga naging hari, emperador, isa lang ang claim ng mga yan. Kahit yun doon sa mga Korea, ng mga hari, at yun doon sa China, mga emperador, sa Japan, isa lang ang claim ng mga yan, na sila ang mga padala o sugo ng langit. Sa ibang mga kultura nga, mga kapatid, yung emperador, Diyos na yun eh. Dahil hindi sila naniniwala na yun ay ipinanganak na parang tao. Kung hindi yun ay nahulog mula sa langit. Ibig sabihin mga kapatid, lahat ng mga kultura, ang kanilang pananaw at pananampalataya, yung kanilang mga leader, ang mga may-ari ng kingdom of heaven o yung kaharian sa langit. Pero ang sinasabi ng salita ng ating Panginoong Yesus, ang pinagpala, blessed, everybody say blessed, ay yung mahirap, poor in spirit. Amen. Ibig sabihin yung umaasa lamang sa Diyos. Amen. Ang kanyang espiritu ay mababa. Everybody say amen. O, sa mundo natin ngayon, pananaw natin, sino yung mga may kaharian? Yung may kapangyarihan, yung mayroong kayamanan. Amen? Yung mayroong impluensya. Pero sabi ng ating Panginoong Yesus, ang tunay na mayroong kapangyarihan, ang tunay na mayroong kaharian, ay yung mga tao na mahirap ang kanilang espiritu. Ibig sabihin, sila ay nakaasa sa Diyos. Everybody say amen. Kaya sinabing redefining, ibig sabihin, babaguhin mo ang iyong pag-iisip. Number 2, sabi dyan mga kapatid, verse number 5, Blessed are the meek, for they will inherit the earth. Ano ba ibig sabihin ng meek, mga kapatid? Di ba ang mga meek ay yung mga tahimik lang? Amen? Mga hindi masyadong mapapel? Amen? Mga nandyan lang sa isang sulok? Sabi ng ating Panginoong Yesus, blessed are the meek, ang mga tatahitahimik, pinagpala yan. Bakit? Sila ang magmamana. Amen. Totoo ba yan? Pag masyado ka marami sinabi, baka mawalan ka pa ng mana. Mainis pa sa iyo ang magpapamana. Amen. Yun daw mga tatahitahimik, tinatanggap niyan ang mga bagay kahit na hindi nila pinaghihirapan. Everybody say amen. Nandiyan ka lang sa isang sulok, nananalangin ka lang. Amen. Ang pagpapala ay dadating sa iyo. Kaysa yung daldal tayo ng daldal, ang dami na nating sinabi, hindi naman natin natanggap ang tunay na pagpapala ng Diyos.
Dahil ang tunay na pagpapala ng Diyos ay yung dinadala sa atin na hindi natin pinaghihirapan. Inherit. Yung bang minana mo, pinaghirapan mo yon? Pag pinaghirapan mo, hindi mo na yun mana. Pinagtrabahuhan mo na yon. Everybody say amen. Last mga kapatid, verse 6, sabi dyan, blessed are those who hunger and thirst. Sabi dyan, wag daw kayong magutom at mauhaw sa kung ano pa man bagay. Magutom at mauhaw daw tayo sa righteousness. Alam niyo ba ibig sabihin ng righteousness, Sister Sabrina? Alam mo ba yung ibig sabihin nun? Righteousness? Ibig sabihin nun, katuwiran. Everybody say katuwiran. Ito kasi problema sa ating mga Pilipino, mga kapatid. Pag sinabing katuwiran, ano ba yung positive o negative? Negative, di ba? Sasabihin sa'yo na nanay mo, nangangatuwiran ka na naman, di ba? Pero pagdating mga kapatid sa Bible, ang ibig sabihin ng katuwiran ay katuwidan. Ibig sabihin, yung tamang daan. Everybody say amen. Naunawaan ba natin mga kapatid? So sabi dyan, magutom daw tayo at mauhaw, hindi sa pera, amen? Hindi sa kapangyarihan, amen? Hindi sa K-pop, amen? Hindi sa internet, amen? Kung hindi sa tamang daan. Everybody say amen. Ano ba yung mga tamang daan? Paggawa ng mabuti, pagmamahal, pagpapatawad, pagtulong. Diyan daw tayo magutom. Nagugutom ako. Kulang na ata ang mabuting gawa na nagawa ko sa aking kapwa. Nauuhaw ako. Wala pa ako natulungan sa araw na ito. Nakuha natin mga kapatid, diyan daw tayo mauhaw at magutom. Nasusundan niyo ba mga kapatid? At yan daw ang mga tao na mabubusog. Everybody say amen. Alam mo sa totoo lang, magkaroon ka ng maraming pera, hindi ka naman mabubusog, hindi ka naman makukontento. Anong gusto mo? More. Amen? Magkaroon ka ng maraming ari-arian, hindi ka naman makukontento. Anong gusto mo? More. Magkaroon ka ng kapangyarihan, hindi ka naman nakontento. Anong gusto mo? More. Kaya nga yung mga politiko, pag naupo na, ayaw na maalis. Diba? Because they want more and more and more. Pero sabi dyan, yung mga yan, walang kabusugan, walang kakontentuhan. Ngunit, kung ikaw ay nagugutom at nauuhaw sa tamang daan, ikaw ay makukontento. Amen! Makakahanap ka ng pagkakontento. Amen ba, Sister Sabrina? Amen. Amen. Upo ka na, palakpakan natin, Sister Sabrina. Okay. Ito na po, kahuli-hulihan, mga kapatid. Tinuro ng ating Panginoong Yesus ang batas ng pag-ibig. The law of love. Sabay-sabay nga nating basahin. Yung malakas, mga kapatid, upo tayo ng maayos. Sabi diyan, gawin ninyo sa inyong kapwa ang nais ninyong gawin nila sa inyo. Ito ang buod, ibig sabihin, summary, ng kautusan at ng mga isinulat ng mga propeta. Sabi diyan, do unto others what you want others to do unto you. Sabi dun sa isang aklat, mga kapatid, most important daw na utos, mahalin mo ang Diyos. Ano daw yung pangalawa? Mahalin mo ang iyong kapwa. Bakit, mga kapatid? Ano ba yung 10 Commandments? Thou shalt have no other God before me. Kung mahal mo ang Diyos, magkakaroon ka pa ba ng ibang Diyos? O ano yung second commandment? Thou shalt not murder. O kung mahal mo ang iyong kapwa, papatay ka ba? Thou shalt not steal. Kung mahal mo ang iyong kapwa, pagnanakawan mo ba? Thou shalt not commit adultery. Kung mahal mo ang iyong kapwa, makikiapid ka ba? Hindi, mga kapatid, ibig sabihin, kung mayroon tayong pagmamahal sa ating puso, hindi natin kailangan memoryahin ang 10 Commandments. Amen! Sapagkat hindi natin gagawin lahat ng nakasulat doon dahil pag-ibig ang nangingibabaw sa ating puso. Kaya sinabi, ito ang buod. You don't have to memorize it. Sabihin mo sa iyong katabi, huwag ka na mag-memorize. Love lang. Amen. Pag-ibig lang. Amen. The law of love. Everybody say the law of love. Yan yung ating timbangan. Yan. Pinag-uusapan natin dito yung nagugutom at yung mga nauuhaw. Sino dito mga mahilig sa fried chicken? Ito, mga kapatid, anong paborito niyong parte ng chicken? Yan. Namimili ba kayo? Namimili? O
O sige, Sister Ja, anong paborito mo? Pakpak daw, wings. O, ikaw, anong paborito mo? Hita, ito ba yun? Leg. Okay, drumstick. Hita din, drumstick. Ito, walang may gusto nito? Thigh part. Pareho tayo. Yan din ang paborito ko. Parang masarap mamaya mag-McDo. Di ba mga kapatid? Huwag kayo sa akin mag-yehey. Alam niyo naman kung sino nagluluto dito. Yun ang liligawan niyo, mga kapatid. Gusto niyo ng pagkain. So mga kapatid, di ba mayroon tayong mga paboritong parte. So kapag umuwi si tatay, may dala-dalang isang bucket. Di ba syempre, ang una natin kukunin, yung paborito natin na parte. O paborito ko, pakpak. Sa akin na ang pakpak. Paborito ko ay hita. O sa akin na ang hita. Paborito ko ay thigh part. O sa akin na ang thigh part. Paano ganito? Pareho kayo ng paborito ni ate. Gusto din niya hita. Dalawa yung hita. Paano pag paborito din ni Bunso hita? Tatlo na kayo, dalawa lang yung hita. O paano mga kapatid? Dito pumapasok yung sinasabi natin na gawin ninyo sa inyong kapwa ang nais ninyong gawin nila sa inyo. Instead na mauuna tayo dahil yan ang gusto ko, iisipin muna natin kung ano ba ang gusto ng iba. At ibibigay natin sa kanila muna. Ngayon pag tumanggi, hindi, Bunso, sa'yo na to. Okay lang akong kumain ng thigh part. Okay lang akong kumain ng pakpak. Masarap din naman. O di lahat tayo ay masaya. Ano kaya mararamdaman ni tatay kung pag-uwi, may daladalang isang bucket? At ang nangyari, imbis na sumaya ang pamilya, nag-away pa, nag-iyakan pa. Tingin nyo, magbibigay pa ng bucket sa susunod. Manigas kayo dyan. Matakam kayo sa lahat ng commercial ng Jollibee na papanood nyo sa YouTube. Hindi na kayo uuwian ng chicken. Amen. Pero kung makikita ni tatay, wow naman, ang panganay, Ate Precious, nagbibigay sa mas nakababata. Baka mas madalas tayong uwian ni tatay ng isang bucket ng Chicken Joy. Kinikilig kayo. Alam nyo na yung mga technique. Kasi puro kayo away ng away. Kailangan ang makita sa atin, good deeds only. Sabihin mo nga sa iyong katabi, good deeds only. Ayan, puro mabuting gawa lamang. Naunawaan ba natin mga kapatid yung ating pinag-uusapan? Tumayo po tayong lahat at tayo po'y humantong na sa kaduluhan ng ating pangangaral sa araw na ito. At katulad noong mga nakaraan ay wawakasan natin ito sa pamamagitan ng isang masayang deklarasyon. Handa na ba kayo? Itaas natin ang ating isang kamay sa ating puso, sabay-sabay nating banggitin, ang talino ni Jesus, kamangha-mangha, ang kanyang aral, gabay sa lahat kong gawa. Sa puso't isipan, turo niya'y mananatili. Sa bawat hakbang, siya'y kasama ko lagi. Sa bawat araw, may tagumpay lagi. Sa pangalan ni Jesus, everybody say amen. At sa pagwawakas, umawi po tayo sa ating